Once again, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Let me guide you lang na sa atin pong flow ng atin pong gawain ngayong umaga. After the preaching, ay magkakaroon tayo ng public profession of faith. At yun po ay gagawin natin after the preaching. And after that, pag tayo po ay natapos na doon sa profession of faith, tutuloy natin yung last part ng atin pong gawain is yung Song of Consecration, Doxology, Benediction. At yun, and that will end yung atin pong service, morning service. Ang atin pong sermon na akin pong i-deliver ngayong umaga ay mula doon sa preaching ni Reverend Mark Chen ng First Evangelical Reformed Church in Singapore. Happens to be na I attended several times nung ako po ay nagtatrabaho pa doon sa Singapore. At ang title ng sermon na ito is Facing the Realities of in Life with Joy. Nahango doon sa binasa ni sa scripture na Ecclesiastes 9:1-10 na binasa ni Elder Andy. So tayo po ay magpaumpisa na. May isang caricature or may isang paglalarawan tungkol sa mga mananampalatayang Kristiyano. Na ang mga Kristiyano daw ay masungit, walang sigla, at tutol doon sa tinatawag na kasiyahan at fashion, etc. At ang pagsasalarawan po na ito ay nagbibigay ng dahilan para doon sa mga against sa Christianity. Nang iglesia raw ay puro patakaran. Opo, totoo naman na ang isang Kristiyano ay tutol sa ilang mga bagay. At gaya ng isang group of Christians na pwede nating magbigay na halimbawa ay yung Amish or yung Amish sa ating wika. Yung Amish. Sila ay namumuhay sa isang payak at maaaring simpleng paraan ng pamumuhay na laid back at hindi modernized. Parang gano'n, atin maisasalarawan yung Amish tradition. Lampara lamang ang kanilang ginagamit. Walang gasolina kung hindi langis ang kanilang pampaapoy. Wala silang kuryente. Ang kanilang way of communication is through letters. At wala silang technology like telepono or cellphone. Pero nakakita po ako ng isang dokumentaryo patungkol sa Amish na mga kabataan, one or couple of them ay nagtry na lumabas doon sa kanilang comfort zone at mamuhay ng parang isang modernong tao. Hindi ko na lang nasundan kung ano po ang naging resulta ng mga yon. Wala din silang sasakyan. Usually, ang kanilang ginagamit ay yung sinaunang karwahe na gawa sa kahoy kahit yung gulong at maging hinihila ito ng kabayo. At doon sa kanilang pananamit, wala silang modernong, ano tawag dito, yung butones na gawa ng kamay kung hindi ito ay simpleng hook and eye lamang. So, ang tanong is bakit ganoon ang kanilang pamumuhay? Sapagkat pinaniniwalaan nila na ang mga ito ay makamundo, yung akin pong binanggit. Kasama na dito yung modernong, sabi nga ay technology. Ngunit sa kabila ng kanila pong mga paninindigan, alam po ba natin na ang Amish ay kabilang sa pinakamasasayang tao sa mundo? Naitala ng magazine or ng Time Magazine noong 2015 sa isang artikulo na nagsasabing sila daw ay isa sa pinakamasayang tao sa Amerika. Tinatamasa or ini-enjoy nila kung ano yung meron sila. Nagsisikap silang magtrabaho, meron din silang komunidad kahit na ito ay maliit lamang. At maraming kasiyahan silang ginagawa sa kanilang gatherings at pagsasama-sama. Sa kanilang pagkain,
at maging sa kanilang mga paglalaro o yung recreation. Isang psychologist na nagngangalang Robert Biswas Diner ang nagsabi, when I worked with Amish farmers in the American Midwest, a lot of their happiness had to do with their sense of duty, the good of the community, and God's glory. So yung tatlong mga bagay na ito ang nakita ni Robert Diner na ilan sa mga reason bakit sila ay masasaya. Yung kanilang sense of duty, kanyang trabaho, yung pagpapahalaga dito, yung good community na kinapalooban nila o kinasasamahan nila, and also yung paggawa nila according to God's glory. Mga kapatid, lahat tayo ay naghahanap ng kagalakan. Ngunit papaano natin ito matatagpuan sa isang magulong buhay? Kahit ang pamahalaan ay magulo at sometimes ay hindi makatarungan. Paano natin haharapin ang mga realidad na ito ng mayroong kagalakan? King Solomon shows us how, firstly, by describing, at ito po yung first point, the harsh realities of life. And secondly, pangalawang sermon points, describe din ni King Solomon yung joyful activities in life that we should engage in. At kaya po, kanyang tinatch ang lahat ng mga ito ng greater detail para sa ating kaalaman at pag-unawa and praying na tayo po ay muli mabuksan ang ating mga puso at kaisipan sa pagtanggap ng mensahe ngayong umaga. Tayo po muna ay yumuko, tayo po ay manalangin. O great and sovereign God, whose holiness fills the heavens, we bow before you at this hour of holy proclamation of your gospel. We confess that apart from your Spirit, we cannot rightly receive your truth. For the heart of man is weak and prone to wander. Send forth your Holy Spirit, O God, to empower the preaching of your word. Your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Humble us, strengthen us, comfort us, and exalt Christ in the proclamation of the gospel. Grant your servant holy boldness and faithfulness in declaring your truth, that your name may be glorified through Jesus Christ, our Lord. Amen. Para po sa unang sermon heading o sermon point, ang reality o ang realidad ng buhay ay malupit. The harsh realities of life. At ito po ay isinat sa larawan ng ating pong teksto, ng Ecclesiastes chapter 9, verse 1 hanggang 6, o 1 to 6. Inilalarawan ng mga talatang 1 to 6 kung gaano kalupit ang mga bagay dito sa buhay natin sa mundo. Ipinipinta nila ang isang napakahirap na larawan. Natutunan natin na hindi garantiya ang isang mabuting buhay. Ang Diyos ang may kontrol sa ating buhay at hindi po tayo. Tignan natin yung verse 1. Ang sabi po dito, but all this I laid to heart, examining it all, how the righteous and the wise and their deeds are in the hand of God. Whether it is love or hate, man does not know. Both are before Him. Ang Diyos po ang may control at yun po ang kauna-unahang katotohanan dapat nating makita. Anuman ang ating gawin, mabuti man o masama, ang mga resulta ng mga ginawa natin ay pawang nasa kamay ng ating Panginoon. At walang nakakaalam kung pag-ibig o poot ang darating sa ating buhay. We can never tell kung mamaya paglabas natin 100% kabutihan ang ating
madadaanan. Hindi po, di po ba? Kung hindi magkahalo yung positibo at mga negatibong bagay sa atin. Ngunit ito ay salungat sa inaasahan. Maging mabuti at matalino at ikaw ay gagantipalaan. Yun ang sinasabi ng karamihan. Ngunit tandaan, wala po tayong tinatawag na karma. Example, si Job ay matalino at matuwid. Ngunit nawala naman sa kanya ang lahat sa kanyang buhay. Hindi tayo lalayo. Ang ating mismong Panginoong Yesus, siya ang pinakamatalino at pinakabanal. Ngunit siya ay pinako sa krus. There is no guarantee na kung mabuti, matalino, wise ang ating gagawin, tayo ay gagantimpalaan. At kadalasan, hindi nga po yon ang nangyayari. 2 Timothy 3 verse 12, ang sabi po, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Kaya hindi totoo na ang mabuti at matalino ay tiyak na gagantimpalaan ng mabuti. At walang garantiya ito. Pinagpapala ng Diyos ang kanyang nais pagpalain. Yan po ang realidad. At may mga taong hindi matanggap ang tila kawalang katarungan na ito. Isa pa pong reality ang atin pong nais tignan doon sa verse 2. Sabi po sa verse 2, it is the same for all, since the same event happens to the righteous and the wicked, to the good and the evil, to the clean and to the unclean, to him who sacrifices and him who does not sacrifice. As the good one is, so is the sinner. And he who swears is as he who shuns an oath. Mga kapatid, isang pangyayari po ang darating o dumarating sa walang hanggang at wala pong makakatakas dito. Gaano man sila katuwid, gaano man sila kabuti o karelihiyoso. At ano po yon ang hindi nila kayang matakasan. At ito po ay binanggit din ng ating text. Ito po yung kamatayan. Yun po ang reality ng bawat isa sa atin. Walang makakatakas. Ang mabuti as well as ang masasama ay pawang mga mamamatay. Ngunit nakapaloob din po dito ang mga pagdurusa. Verse 1 speaks of hatred. This word was used by the Israelites, ng mga Israelita, doon sa ilang o doon sa wilderness. Moses recorded their words in Deuteronomy 1:27 that says, and ye murmured in your tents and said, because the Lord hated us, he hath brought us forth out of the land of Egypt to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us. Hindi po totoo yun, pero yun po ang claim ng mga Israelites. Inakala nilang kinapopuotan sila ng Diyos dahil sila'y nagdurusa o kaya sila nagdurusa at ano kaya ang iisang kapalaran nila. At ito po ay yung kamatayan at ang pagdurusa. Wala pong tiyak sa buhay natin kung hindi ang kamatayan. Kung papaano tumutugon ang tao sa realidad na ito, ay papaano nga ba? Karamihan ay nagtitiis na lamang. They just endure it. Sinusubukang, sabi nga ay magpatuloy sa buhay sa kabila ng reality or ng harsh reality na ito. Ngunit doon po sa verse 3, may dalawang nakakagulat na tugon ang mga taong humahanap o humaharap doon sa tinatawag na harsh realities in life. At ito po ay ating tatalakayin. Ecclesiastes 9 verse 3, we read, this is an evil in all that is done under the sun, that the same event happens to all. Also, the hearts of the children of man are full of evil.
and madness in their hearts while they live, and after that they go to the dead. Dahil po sa trahedyang ito ng kamatayan at pagdurusa, yung inevitable, kung tawagin, yung ating death at yung paghihirap, ito po ay haharapin ng lahat. Pinipili ng mga tao na gawin ang kasamaan in response to this harshness in life na nasa kanilang mga puso. Kaya sila ay lumulubog sa kahangalan o dun sa foolishness. At ang ilan ay nagiging insane or nababaliw. At ang pagkatapos nito ay hindi pa natapos doon kung hindi maging yung kanilang buhay ay kanilang pagtatangkaan at sila'y mamamatay. Mga kapatid, people who can face these harsh realities contemplate yung mga reactions na ito. And some people resort to doing evil. Yung iba ay gumagawa ng lalo pang makasalanang gawain. And their evil plots don't work. Kung hindi man ito nagtagumpay, they choose their own mad course. And to the extent, maging ang kanilang buhay ay kanilang pinapatay or nagko-commit sila ng grievous sin of suicide, sabi niya. One example is, mahigit 10 years ago, ang tao o ang businessman na o business entity o tycoon, kung if you will said, si Bernie Madoff ay nandaya ng bilyong-bilyong tao at lumoko sa napakaraming investors. Ito ay sa pamamagitan ng tinatawag na Madoff Ponzi scheme. Na siya'y at naging issue at naging headline ito all throughout the world. At nang siya ay masintensyahan ng 150 taong pagkakakulong, ang kanya pong anak ay nagpakamatay. Pinili niya ang kahibangang landas kaysa mabuhay o kaysa doon sa buhay. May mga halimbawa din po ng mga tao sa Bible, hindi lamang yung mga secular people ang nakakagawa nito. Even sa Biblia, marami po tayong makikita. Si King Saul, na nasa sukdulan ng kanyang paghihirap, ay piniling dumaan doon sa tinatawag na assisted suicide. At alam niyo naman po ang kasaysayan nito. Ganon din si Judas, na dahil sa kanyang pagtataksil sa ating Panginoong Jesucristo ay binagabag ng masamang budhi at nagpakamatay. Si Elias, na hindi tumanggap ng kanyang tinatawag na pagkabigo. Pagkatapos niyang magdala ng ulan at ipatawag ang mga prophets ni Baal upang hatulan, siya ay lubhang nanlumo nang si Jezebel ay hindi nagsisi o nagbalik loob. At nang ipag-utos niya sa kanya ang kanyang kamatayan, iniwan niya ang kanyang tungkulin at tumakbo hanggang doon sa land of Hebron, na ito po'y nakatala sa ating banal na kasulatan. At maging si Cain, ang proto-murderer, kung ating tatawagin, ay hindi matanggap ang pagtanggi sa kanya at pagsaway, siya ay nagpadala sa kanyang kasalanan at pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Ito rin po ang ating mga karanasan, hindi man personal, kung hindi ating naririnig sa ating kapaligiran. Marami ang nag-iisip na kitilin ang kanilang mga sariling buhay dahil sa kanilang desperation. Ang ilan ay nag-iisip na tumakas. Ang iba naman ay nagbabalak ng marahas o matinding hakbang. Mga kapatid, kung ikaw man ay nagkaroon ng ganitong mga kaisipan at ikaw lamang ang nakakaalam nito at ang iyong iniisip, ay mauunawaan mo ang foolishness o kahibangan ito na tinutukoy ni King Solomon. And we do understand it.
Natatakot ka bang bumagsak doon sa iyong examination bilang estudyante? Hindi mo na ba matiis ang iyong asawa? May problema ba kayo sa iyong pamilya? Nawalan ba ng ikabubuhay o pera? At ano-ano ang nasa isip natin? Ang paggawa ng mali at ang hangal ng mga bagay? O yung hindi? O yung paggawa ng kabutihan out of this misery and out of the sufferings, harshness ng buhay na ating nararanasan? Another example, kakaiba naman po yung kaso ng taong nagngangalang Adolf Merkel. Siya'y kabilang sa pinakamayaman sa mundo nung kanyang kapanahunan. Ang kanyang personal na kayamanan ay umaabot ng 8.5 million pounds. So ito ay currency sa Great Britain. Ngunit sa edad na 74, nagpaalam siya sa kanyang asawa at siya'y humiga sa riles ng tren at nasagasaan ng tren at namatay. Bakit po kaya? May dinaya po ba siya? May problema ba siya? Naubos ba ang lahat ng kanyang kayamanan? Hindi po. And truly, hindi naubos ito. Ito ay dahil sa kanyang kumpanya na nalugi ng 400 milyong pounds dahil sa maling pamumuhunan sa isang kilalang car brand sa Europe. Ngunit meron pa rin itong bilyong-bilyong reserba, hindi po ba? Kasi ang kanyang net worth ay 8.5 billion. Cash ba ito or whatever? Ganun po ang kalaki ang kanyang net worth. Bakit po siya nagpakamatay? Sinisi ng kanyang malalapit na mga kaibigan dahil ito doon sa kanyang pride. Isinisi ito ng kanyang mga kaibigan. At yun ang sa pantao, yun ang assessment ng kanilang mga malalapit na kakilala. Dahil ito sa kanyang pride. Sa hindi pagtanggap noong kabiguan at sa pagkawala ng kontrol doon sa kanyang negosyo. At isa sa kanyang malapit na kaibigan na nagsabi, and I quote at na-translate ko na lang sa Tagalog, ang kanyang mga kumpanya ay ang kanyang buhay. At nang siya'y malapit nang mawala ng kontrol sa mga ito, malilaw na naramdaman niyang nawawala na din siya ng kontrol sa kanyang sariling buhay. Hence, kaya po siya nagpakamatay. Nagpakamatay siya dahil lamang sa 5% na pagkalugi. At ang tunay na nakalulungkot, kung siya ay nakapag-antay lamang ng 6 na buwan, alam niyo po ba na tumaas ang stock ng car manufacturer na ito? Ito po yung Volkswagen. Madodoble sana ang mga nawala sa kanya kung siya ay nagtiis at siya ay humarap sa buhay na ito kahit pa magulo. Ito ay isang baliw or ito ay isang hindi magandang reaksyon. Ito ay insane reaction, ngunit hindi ito pangkaraniwan lamang. Madalas po itong nangyayari. Maraming tao ang tumutugon sa kahirapan ng buhay sa pamamagitan ng kahibangan, kapaitan, or even desperation. But why? That person has his whole life ahead. Here are work of love opportunities. Where there's life, sabi nga, there's hope. And that's another reality. So in verse 4, kung ating titignan, for to him that is joined to all the living, there is hope. He is a gentle counselor, but also a rude friend. The end of verse 4 says, for a living dog is better than a dead lion. And yes, mga kapatid, mahirap ang buhay. Darating ang kamatayan. But life is better than death now. Hindi po ba? The living have hope. It is better to be a living dog than a dead lion. At least you're alive. And also in verse 5,
you have a future. You're not dead, or you're not dead yet, di po ba? There's still hope. But the dead, kung titignan natin, they have no future. These are the realities of life. Life is hard. There's suffering, and one day, there's death. You're not in control. But don't react with madness. Don't be crazy. Piliin natin yung buhay. Are you troubled? Have work problems, personal crisis, or bad results in our lives, in our decisions? Let us choose life. At yun po ang tinuturo ni Solomon doon sa verses na atin pong binasa. And while there is life, there's hope. And we can enjoy that life. At yun po ay ang ating second and last sermon points. Paano magkakaroon ng kagalakan? Paano ang admonition ni Solomon ay mararanasan at magagawa natin? And the second sermon points, the joy of life we engage in. Tutunghayan po natin yung verse 7 hanggang doon po sa verse 10. Isa pong matalas na pagsasalita ito ni Solomon. Ang sagot ay ito: tigilan ang pagdaing at i-enjoy ang buhay. Piliin ang buhay, hindi kamatayan, hindi kapaitan at hindi kahibangan, mga kapatid. At itinuturo sa atin doon sa verse 7, unang-una, let us enjoy food. I-enjoy natin ang ating pagkain. Ecclesiastes 9:7 says, go, eat your bread with joy, and drink your wine with a merry heart. For God has already approved what you do. Sabi nga ay humayo ka, kumain ka ng iyong tinapay ng may kagalakan, at inumin mo ang iyong alak ng may masayang puso, sapagkat tinanggap na ng Diyos ang iyong mga gawa. Ine-echo ito ng 1 Corinthians 10:31 na sinasabi, so whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Mga minamahal, dapat nating ipamuhay ang ating buhay para sa Diyos. Sa bawat sandali na tayo ay gising at humihinga, gawin natin ito ng may kagalakan at gawin ayon sa kanyang kalooban. Ang pagkain, ang pag-inom at pagsasaya ay bahagi rin ng kanyang kalooban para sa atin, mga kapatid. Sa mundo po ay may dalawang extremes at ito po ay ating i-discuss pahapyaw. Ang isang extreme ay tinatawag na asceticism, na nagsasabi na mga tao, nang sinasabi nila na wag hahawakan yan, o wag titikman, o wag man lamang sasalingin. Hindi ako kakain ng karne, ang sabi nila, sapagkat ako ay mas banal at mas mahabagin kaysa sa Diyos. Sabi din nila na hindi ako iinom sapagkat ang alak ay inumin ng diablo. At hindi ako magsasabi ng mga jokes o yung mga humors sapagkat ang katatawanan ay makasalanan. Brothers and sisters, kadalasan ito ang mga bagay na pinagbubunuan ng mga batang Kristiyano or they're being challenged by these principles. Nais natin silang purihin dahil sa kanilang mabuting kalooban at sa kanilang pagnanais na maging banal sa harapan ng Diyos. Ngunit, dapat tayong maging malinaw na ang asceticism ay mali. Bakit po? Sinasabi ng Psalms 19 na ang kalangitan ay nagpapahayag ng kalawalhatian ng Diyos. The heavens declare the glory of God. Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay at ito ay mabuti para sa atin. Opo, dapat tayong magpasya ayon sa salita at sa conscience kung ano ang ating gagawin. Ngunit mali ang asceticism. Paano mo mapupuno ang iyong buhay kasama ang Diyos
bilang lumalang kung hindi natin i-enjoy mismo ang kanyang mga nilikha. At sa kabilang banda po, kung tayo ay natuto doon sa asceticism, tignan din po natin yung extreme nito, yung tinatawag naman na hedonism. At ito po ay isang maling prinsipyo din. Ang hedonism ay yung nagsasabi na ang tao, yamang nilikha ng Diyos, ang lahat ng bagay, ay kakain ako, iinom ako, at magpapakasaya ako hanggat kaya ko dito sa mundo. At nalimutan naman nila yung Romans chapter 8, na ang sang nilikha ay nasira, at dahil tayo'y mga makasalanan, kinukuha natin ang mga mabubuting bagay na nilikha ng Diyos at ito ay ating sinisira sa pamamagitan ng ating pagiging matakaw, ng ating paglalasing at maging ng magulong pamumuhay. Mga kapatid, alalahanin po natin na bagamat mali ang hedonism, maaari nating tamasahin at i-enjoy ang Diyos. At sa paggawa nito, inaalala natin at tinatamasa natin ang Diyos sa pamamagitan ng tatlong bagay, ng pananalangin, ng pagsamba at maging ng kanyang sa mga salita. We remember that we enjoy God through our prayers, to our worship, and to His Word. Many Christians have forgotten these things to their detriment. They fill their lives with the things that God has created rather than with the Creator Himself. At ikalawa po, una, let's enjoy our food. Yung ating pagkain ay binigay ng Panginoon sa atin. And secondly, i-enjoy natin yung mga pagdiriwang, yung celebrations. Ecclesiastes 9, verse 8, ang atin pong magiging text para dito. Let your garments be always white, and let not oil be lacking on your head. Let us enjoy the celebration. Ang puting kasuotan ay maaring tumutukoy sa spiritual cleanliness o ng kadalasayan ng purity. Ngunit hindi po yon ang context o pagtugon ng kahulugan dito po sa ating teksto. Kapag pumupunta ka sa isang libing, nagsusuot ka ng itim. Ngunit sa kasal, nagsusuot tayo ng puti. Kaya ang ibig sabihin ng let thy garments be white ay magsuot tayo ng maalwan at magandang mga pananamit. At ang let thy head lack no ointment o oil ay nangangahulugang maglagay tayo ng pabango. Ayusin natin ang ating katawan, ang ating buhok. Let us be hygienic at magdiwang tayo. Huwag nating, I don't know if you can still remember, siguro po sa mga kaedad ko or mas matanda sa atin, yung word na losyang o yung baduy, paglalaki. Pagbabae, mostly losyang. Hindi na nag-aayos. Kahit anong celebration. Tayo ina-admonish ni Solomon not to do it. Dahil ang sabi niya, maging maayos tayo sa ating mga pananalamin while we are celebrating. Huwag tayo magpabaya doon sa ating pagsasaayos, sa ating katawan. Hindi naman po masamang maging trendy. Kaya po ang aking anak ay pinagsuot ko ng red na pantalon at brown na pantaas. Hindi po, nagkataon lamang po yun by God's providence. Tignan na lamang natin yung isa sa pinaka-konserbatibong group of Christians na maaari nating maalala, yung Puritans. Madalas nating isalarawan sila bilang mahigpit at estrikto. Opo, lalo na pagdating sa mga bagay na pangrelihiyon. Ngunit marunong din silang mag-enjoy sa kanilang buhay. At sa katunayan, madalas silang punahin dahil sa pagsusuot ng mga trendy na damit. One way or the other ay
I also attended a Puritanistic na church sa Singapore. At totoo nga naman, paglabas nila ng church ay para ding tayo, para ding isang normal na pamilya. Sa pagsamba, ang kaugalian po nila na magsuot ng mga dark and plain, maayos na mga damit, mahaba, walang pantalon, ganun po. Dahil ito ay para sa kanila or maging sa atin ay isang formal na kasuotan. Mayroon silang black tie para sa mga social na occasions. Ngunit sa labas ng pagsamba, nagsusuot din naman sila ng iba't ibang uri ng pananamit. Ang kanilang mga pananamit ay sumasalamin sa kanilang teolohiya. Sa pagsamba ay mayroon silang pagpipitaganan. Ngunit sa buhay, mayroon din naman silang pagdiriwang. Ang isang kilalang Puritan na si John Owen ay kilala sa kanyang mga kasuotang tinatawag na purple brocade outfit. Wala na po tayong actual picture ni John Owen, pero kung titignan niyo, isa-search niyo, siya yung may mga headdress sila na meron pa siyang wig. Yun po ay wig. Actually, at yung mga ruffles sa kanyang leeg ay talagang flaunting. Yun po ang isa sa mga depiction ni John Owen sa kanyang mga portraits. At yung mga pananamit na ito ay makikita lamang sa panahon na yon doon sa mga elite. Subalit John Owen wears it. Katunayan, ito yung kanyang isa sa mga outfit. At opo, habang inaalis nila ang mga paintings at mga estatwa mula sa simbahan at pinagbabawal nila at those times yung mga pangmusika, yung mga instrument sa kanilang pagsamba, ang mga parehong Puritan na ito ay naglalagay din ng kanilang mga artworks at marami din silang instrument sa loob ng kanilang tahanan upang ito'y gamitin nila at i-enjoy. Naalala ko yung ating pagkakaraoke sometimes sa weekend. Maaring ganoon din po yung ang Puritan sa kanilang sinaunang pamumuhay. Kaya sa isang diwa, dapat tayong maging puritanical sa ating mga buhay. Hindi ka mas espiritual kung ang mga pader ng iyong bahay ay walang dekorasyon. Hindi naman po. Papalamuntian mo ang mga ito at gawin mo yon ng mayroong kagalakan. Mas simple ay mas dikit sa Diyos o malapit sa Diyos? Hindi naman po. Di po ba? Paano mo gagawin ang hindi gaanong malungkot at mas kasiyasiya ang buhay? Kung kakayanin ay let's go out and shop. Wag na lamang po doon sa araw ng Panginoon. Pero sa ibang mga araw, di ba po ba, meron tayong tinatawag na retail therapy. Ito ay ginagawa natin upang kahit paano ma-enjoy yung fruit of our labor. Minsan kahit hindi yung need or yung mga pangangailangan, yung nabibili natin to give ourselves reward in a way. Yung tinatawag na retail therapy ay nagpapakita na mayroong konting kaligayahang kahit man lang mapasok ka doon sa maginaw at malamig na mall at kahit wala kang bilhin in a way, mag-window shop ka lang, ay nagkakaroon ito ng therapy din para sa atin. Nakakapaglakad tayo and we should do it, mga kapatid. Bagamat may mga makamundo itong connotations, ay hindi ito mali. Kung may magagandang bagay kang nais bilhin at kaya mo namang itong bilhin at mabuting bagay ang iyong bibilhin, mabuti rin na magkaroon tayo ng panahon para dito at magdiwang or mag-celebrate ng isang small wins na ating nagawa sa ating pagtatrabaho. At ikatlo, mga kapatid, let us enjoy our family. Ang verse 9 ng Ecclesiastes 9 ay nakatuon doon sa ating mga spouses, so doon sa mga katipan o mga asawa. Ang sabi po dito, enjoy life with the wife whom you love all the days of your vain life that He has given you under the sun. Because
That is your portion in life and in your toil at which you toil under the sun. Sabi ay i-enjoy natin ang buhay o enjoy mo ang buhay kasama ng iyong asawang pinakaiibig sa lahat ng araw na iyong walang kabuluhang buhay na ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw. Sapagkat iyon ang iyong bahagi sa buhay na ito. It says, live joyfully with the wife. This is an exhortation for husbands, mga kapatid. And wives na maging romantic. Ang romance is good and it brings joy. And also, nasa-celebrate din natin o nyo ang inyong mga asawa dahil sa mga bagay na ito. While life is difficult, mga kapatid, these are good things God has given to husbands and wives. Napansin natin, no? Nakatuon doon sa husbands and wives. Ako naniniwala na ito'y dahil sa kapag ka nakikita ng ating mga anak ang unity, ang love, at ang camaraderie even, at maging yung makita nila yung full of love ang kanilang mga magulang, one way or the other, that affects them. At ito ay nagkakaroon din ng maayos na flow ng samahan sa buong sambahayan. Sabi nga while life is difficult, these are good things that God has given husbands and wives. Hindi po anti-romance ang mga mananampalataya at hindi rin anti-family. Kaya po with romance comes companionship and children. But romance and family are hard. And Solomon says, sabi po, enjoy life with a wife whom you love all the days of your walang kabuluhang buhay that He has given you under the sun. In other words, life is messy. Marriage, romance, and family are also messy and difficult. Di po ba? That is why we don't idolize it. Too many people have an idealistic view of marriage. No one's good enough, mga kapatid. They've made an idol of marriage. But how do you make life less dreary? Enjoy your family as messy as they and you are. If you are married, enjoy the romance, enjoy the camaraderie, and enjoy the love with your wives and with your husbands. We know how broken life is. Alam na nga po natin na broken ang buhay natin. Sa atin pa pong mga spouses, hindi pa natin ito i-enjoy o hindi pa natin gagamitin na ang kaparaanan ng ating pagiging mag-asawa ay ma-enjoy natin ang ating buhay even though our environment is broken. And many of us have much to do to repair them to fix romance. Ikaapat na dapat nating makita, at ito yung panghuli, we enjoy our work or our job. I-enjoy natin ang ating pagpapagala, ang ating trabaho. Verse 10 says, whatever your hand finds to do, do it with your might. For there is no work or thought or knowledge or wisdom doon sa libingan, in Sheol, to which you are going. Anuman ang masumpungan ng iyong kamay na gawin, ngayon na tayo nabubuhay, gawin mo ito ng may buong lakas, sapagkat sa libingan, wala nang patutunguhan, walang gawa, walang plano, walang kaalaman, at walang karunungan. Iisang number nga lang daw ang andoon sa libingan. Number 1. Kasi you are para kang number 1 lamang. Ayon kay Thomas Sydenham, isa po siyang English doctor and Puritan, ang atin daw kakayahan ay ibinibigay ng Diyos at dapat natin gamitin para sa kanyang kaluwalhatian at sa kabutihan ng sangkatauhan.
Sumulat sa kanyang estudyante, sa mga students niya, at ang sabi niya, and I quote, "It becomes every man who purposes to give himself to the care of others, seriously to consider the four following things." Apat daw. First, that he must one day give an account to the supreme judge of all the lives entrusted to his care. And secondly, that all his skills and knowledge and energy as they have been given him by God, so they should be exercised for his glory and good of mankind, and not for the mere gain or ambition. And thirdly, let him reflect that he has undertaken the care of no mean creature, for in order that he may estimate the value and the greatness of the human race, the only begotten Son of God became himself a man, and thus ennobled it with his divine dignity, and far more than this, died to redeem it. And fourthly, that the doctor himself, being himself a mortal man, should be diligent and tender in relieving his suffering patients, inasmuch as he himself must one day be a like sufferer. Sana po lahat ng doktor ganito ang mindset. Ano po ang sinasabi niya dito? Na ang ating mga kakayahan sa pagtatrabaho ay magamit sa mabuti at sa kalululahati ng Diyos. Responsibilidad nating gamitin ang ating kakayahan sa mabuti. Our work should be done with rigor, passion, and empathy, because God will evaluate our work. At bakit masasaya ang mga Amish sa kanilang mga ginagawa? Kasi ginagawa nila ito para sa Diyos. Sa kultura natin, mga kapatid, gumagawa tayo para sa ating mga sarili. Pero sa mga mananampalataya, at tayo rin po yun, we should do our jobs for the glory of God. At kung itatanong natin sa ating mga sarili, but why does God calls us to do these things? It sounds like parang napaka-unscriptural yung apat na to. Let's enjoy food. Let us enjoy our marriage. So it is also spiritual naman in a way. Ano pa ba yun? Let us enjoy our work, our labor. Para namang, so to speak, parang pangdaigdig o pangmundo naman ito, di po ba? Hindi po. We should enjoy it dahil ito'y gawa ng Panginoon para sa atin. Na ang ating, sabi nga na, at kung itatanong natin sa ating mga sarili, but why does God calls us to do these things? These things are also spiritual, mga kapatid. The reason why we find joy in them is because they are the very things that gives us joy to the age to come. While life on earth is vain, these things gives us a glimpse of heaven. Kaya po yung apat na kailangan nating i-enjoy dito sa daigdig ay mayroong kinalaman sa buhay na walang hanggan. At bilang pagwawakas, Zion Covenant Reformed Church, dear congregation, habang ang buhay sa lupa ay walang kabuluhan at puno ng pagdurusa, ang mga bagay na ito ay nagbibigay sa atin ng sulyap ng langit. Brothers and sisters, in the new creation, we will feast and dine in the marriage supper of the Lamb. And so when we eat and drink today, we are reminded that we need the bread of life. In the new creation, we will be clothed in white robes, casting our crowns at His feet in jubilation or celebration. And so when we celebrate today, how can we ever do it sinfully? In the new creation, we will be married to Christ. We are His bride.
with all other believers. And while we love our families, our wives here, we're one with our spiritual family in heaven as well. And in the new creation, magtatrabaho pa rin tayo. We will work. But while work here is hard and cursed dito sa lupa, in the life to come, there will be no pain. There will be toil with joy. Today we eat, we celebrate, we do family, we work with pain under the sun. But in the life to come, brothers and sisters, there will be better food, better celebrations, and better relationships, and also better work. In that better land, where there is no vanity living under the sun. And one writer says, at dito po tayo magtatapos, yes, sabi niya, we eat and drink as we vanish from earth like a vapor. But one day, we will eat and drink in the city of our King, where death will have vanished from the earth forever. Amen.